Senator Bato de la Rosa, pinutakti ng mga anti-Marcos sa social media. Ito ay matapos mabigo ang mga anti-Marcos sa outcome ng investigasyon ng PIDEA leaks na inaasahan nila. Simula kasi nang lumabas sa mga dokumentong ito na nagpapahiwatig na nasasangkot sa paggamit ng iligal na droga ang kasalukuyang Pangulo, ay maraming netizens agad ang napaniwala dito. Kaya naman sa naganap na investigasyon ng Senate Committee patungkol dito, ay nag-expect agad ang mga netizens na naniwala agad sa issue na ito na magiging daan nito para mapatalsik sa pwesto at makulong ang kasalukuyang Pangulo. Pero bakit nga ba kabaligtaran ang nangyari sa inaasahan nila, kung saan ang mga taong involved lamang sa paglalabas ng dokumentong ito ang magigisa? Just to set the record straight, hindi ba ikaw ang nagbigay ng papel na yun kay... No, Your Honor, hindi No. po. Kaya nga po sabi ko dapat managot. Ultimo yung Maharlika gusto ko siyang idemanda. At para mas maunawaan natin ang lubusan ng usaping ito, ay aalamin muna natin ang tunay na halaga ng dokumentong ito, kung saan ayon kay General Lazo ay hindi nag-i-exist sa PIDEA ang nasabing dokumento. Pero bakit nga ba sinasabi niya na hindi nag-i-exist ang dokumento na ito sa record ng PIDEA? Iyan ay dahil ayon sa naging investigasyon nila, si Jonathan Morales ay nagsinungaling umano noong nag-a-apply pa lang ito sa PIDEA dahil sa pagtanggi nito na wala siyang naging kaso sa kanyang nakaraang trabaho bilang miyembro ng kapulisan ng gobyerno. Kaya't kalaunan ng mapatunayan na nagsinungaling nga si Jonathan Morales para makapasok sa PIDEA, ay sinibak na ito sa posisyon noong 2013. Kaya't maituturing talaga na walang kredibilidad ang mga sinasabi nito. Kaya't normal lamang din na ang kanyang mga naging trabaho o ginawang dokumento noon ay wala ng kredibilidad pa. The PIDEA likewise dismissed him from the service in November 21, 2013 for dishonesty, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of the service. Kaya't malinaw ang sinasabi ni Lazo na wala sa PIDEA ang dokumentong ito. Ngayon, maaari tayong magduda na ang pagsibak sa kanya ay maaaring dahil din sa dokumentong ito. Subalit hindi natin maitatanggi ang mga dokumentong nagpapatunay na nagsinungaling siya para makapasok sa PIDEA. Kaya't kung labanan ng teorya at ebidensya, ay malinaw na mas kapani-paniwala naman siguro na nasibak lamang talaga siya dahil sa pagsisinungaling niya. At dahil nga sa pagsisinungaling niya na ito, ay mas makatwiran ng isipin kung bakit hindi na nagpatuloy pa ang operasyong ito. Dahil kung maniniwala man tayo na pinigilan ito ng nooy PIDEA Deputy Director sa utos umano ng nooy Executive Secretary na si Paquito Ochoa Jr., ay wala tayong makukuhang ebidensya dahil ang sinasabi niyang PIDEA Deputy Director ay namayapa na. Kaya't maniwala man tayo o hindi ay walang makapagpapatunay na totoo ang sinasabing ito ni Jonathan Morales. Kaya't mas may posibilidad na hindi natuloy ang operasyong ito dahil na rin wala ng tiwala kay Jonathan Morales ang kanyang mga kabaro sa departamento. At kung ating susuriin ang pahayag ni Morales sa pagdinig na ito, ay malinaw ang kanyang pagnanais na maimbestigahan din ang kasalukuyang Pangulo patungkol dito. No, sir, Your Honor, hindi po natin, lilinawin ko, hindi ko ina-accuse si General Lazo. Ang inaano ko lang po is yung mandato. Po pwede naman po siyang mag-utusin, mag-conduct ng confidential investigation, magpatawag ng investigation sa PIDEA, katulad ng ginagawa sa mga ordinaryong tao. Kung meron tayong mga suspected na drug offenders, hindi ba nagkakandak tayo na confidential investigation o investigation? Hindi po ba? Bakit hindi natin ipatupad ng tama, ng equal itong batas? Pero papaano nga kaya mangyayari na iimbestigahan ang isang aligasyon na sa kanya mismo nang galing at itinuturing na walang kredibilidad? Kung maniniwala kasi ang PIDEA sa pinagsasabi niya, ay ang mismong ahensya ang posibleng maharap sa kasong administratibo kung basta na lamang sila gagawa ng hakbang sa isang dokumentong gawa lamang din ng isang individual na napatunayang nagsinungaling sa ahensyang ito, at base sa kanyang mga pahayag sa pagdinig na ito ay maituturing na siya rin mismo ang bumubulabog sa ahensyang ito at ginagamit niya ang Pangulo upang makaganti siya sa mga kasong isinampa sa kanya ng ahensyang ito. Kasi kung titignan ninyo, itong problema natin na minumulto ang ating Pangulo, hindi po sana darating dito sa sitwasyon na makakaladkad ang pangalan ng Pangulong Marcos
kung ginagawa lamang ng PIDEA yung kanyang mandato. Sa madaling salita ay hindi lamang paglilinis ng kanyang pangalan ang kanyang habol sa paglantad na ito dahil malinaw sa kanyang mga pahayag na nais niya pa rin kaladkarin ang pangalan ng Pangulo upang makaganti siya sa mga kasong isinampas sa kanya ng ahensyang ito. At kung ating susuriin ang mga sinabi niya na sa 5 larawan na ipinakita sa kanya ng impormante noong panahong ito, ay maraming personalidad ang mga nasa larawang ito. Sinong mga involved doon? Ang involved po doon, yung nakita ko mga litrato, no? Merong artista, may politician, may mga civilian. Nangangahulugan na bago ka makakuha ng isang larawan na maraming tao ang makukunan sa larawang ito, ay kinakailangang mula sa malayo ang kamera mo. Ibig sabihin, kung may kalayuan ang kuha ng mga larawang ito, ay hindi talaga madaling paniwalaan na may aktwal na nangyayaring singhutan sa larawan. Dahil kung panonoorin natin ang kanyang interview kay Maharlika sa tanong na ito, gusto ko lang, curious lang ako. Naalala mo ba kung anong suot ni Marcos Jr. nung nakita mo sa litrato nung habang sumisingot siya ng white substance na yon, powdery white? Hindi ko ay tila madali ka ring maniniwala na may kasamang singhutan na nagaganap sa nasabing larawang ito. Ito ay isang malinaw na mapandinlang na katanungan kung saan ay tinatanong niya kung natatandaan pa ni Morales ang suot ni Marcos Jr. sa larawan noong gumagamit ito ng white substance. Bakit nasabi ko na mapandinlang ang katanungang ito? Iyan ay dahil kahit sabihin ni Morales na hindi niya natatandaan ang suot ni Marcos noon, ay papasok agad sa isip ng mga tao na may larawan talaga na gumagamit ng white substance ang Pangulo. Dahil nga kasama sa katanungang ito na ano ang kanyang suot habang gumagamit ng white substance ang Pangulo. Isang malinaw na katanungan na nakatuon sa kulay ng damit ng Pangulo. Subalit inilalarawan na nito na gumagamit ang Pangulo. Pero kung susuriin nating mabuti, ang tanong at ang sagot ni Morales dito ay malinaw na sinasabi niya na hindi niya matandaan at idinagdag niya na ang natatandaan lamang niya ay may nag-iinuman. Gusto ko lang, curious lang ako. Naalala mo ba kung anong suot ni Marcos Jr. nung nakita mo sa litrato nung habang sumisingot siya ng white substance na yon, powdery white? Hindi ko na po masyadong Pero yon, merong pagkakataon na nagiinuman eh. Nagiinuman. Nagiinuman eh, opo eh. Malinaw na walang sinabi si Morales na may gumagamit sa larawang ito na pilit namang isinisingit ni Maharlika sa kwento. Kaya't hindi naman nakapagtataka kung hindi itinuloy ang operasyong ito dahil posibleng kaduda-duda talaga ang mga nasa larawang ito, lalo pa nang sinabi ni Morales na tinakpan ng pentel pen ang ilang personalidad sa larawang ito. Yun po yung sinabi niya. Siya po ang nagsasabi, hindi po ako. Siya po ang nag-identify, hindi po ako. Ako'y nagtatanong lamang po bilang investigador. Maliban dito, sino pa ang nakikilala mo rito? Yung iba nga po, tinakpan po niya ng pentel pen. Dahil nga ayaw niya na i-reveal sa akin yung iniingatan niya rin. Kaya naman hindi na nakapagtataka na ibasura talaga ang operasyong ito. Dahil bakit tatakpan ng isang impormante ang ilang larawan ng personalidad na magsisilbing pruweba na maaaring makapagpatunay sa buong istorya. Kaya't malinaw sa pahayag niyang ito na may galit lamang kay Maricel at PBBM ang impormanteng sinasabi niya. Kaya't bukod sa mga records ng pagsisinungaling niya at mga mukhang tinakpan ng impormante niya, ay tiyak natatawanan lamang ang aligasyong ito ng kanyang mga kasama. Kaya't ang ganitong mga dokumento o larawan na sinasabi niya ay tiyak na hindi pa hahalagahan ng PIDEA kaya wala ito sa listahan nila. Sa madaling salita ay walang kredibilidad ang dokumentong ito at ito ay ginawang confidential ni Morales dahil alam niya sa kanyang sarili na ang paglalabas nito ay magsisilbi lamang paninira sa subject ng dokumento dahil nga bintang pa lang ito at hindi pa napapatunayan na totoo. Kaya't ngayong lumabas ito ay mananatiling isang paninira at hindi totoo ang dokumentong ito na tiyak ay sila rin mismong may kinalaman sa paglalabas nito ang gigisahin sa Senado.